Yung tipong tatakbo ka talaga sa araw-araw ng buhay mo dahil literal na bilang na lang ang oras mo. Taong 2069, lahat ng tao sa mundo ay hindi na tumatanda pagsapit ng edad 25. Wow, akala mo advantage, no? Wala nang mga gurang, pero sumpa pala dahil magsisimula na rin ang nalalabing 1-year countdown sa braso mo at pag naubos ito hanggang 0, kailangan mo nang mamatay, boy. Wala nang grow old with you. Kaya surprise surprise, oras na rin ang pinakapera at pambayad ng sosyedad. So literal na time is gold, tulad ng favorite motto mo. At pwede mo ring ipasa sa iyong kapwa o sa flash drive at ideposito sa bangko ang oras mo. May kani-kaniyang lugar ang mga tao na tinatawag na time zones. Ang ghetto, ang pinakamahirap na zone na nakikipagbuno ang mga tao para lang sa bawat oras ng buhay nila. Samantalang ang mga mayayaman naman ay halos immortal na sa daang-daang taon na meron sila. So paanong babaguhin ang lang to ng isang pinatang naglakas loob na pagbayarin ang mga oligarko para sa mga mahal niya sa buhay na naubusan ng oras at namatay samantalang nagpapakasasang immortal ang iba? Welcome back sa Poco Recaps. Isang umaga sa ghetto, nagising si Will Salas na may konting oras na lang. Bumangon na siya at binati ang nanay niyang si Rachel na nagdiriwang na ng kanyang 50th birthday. Wow, mukhang 25 years old pa rin siya dahil ganito na ang genetics sa taong ito. Pero hindi natatagal ang kasiyahan dahil sa dami ng mga bayarin nila, mga bills at 3 araw na lang ang natitira kay Rachel sa kanyang oras. Kailangan nilang magtrabaho kapwa para makatagpo sa bawat araw. Isang kahig, isang tuka. Bago umalis, nagbigay pa siya ng 30 minutes kay Will pangkain niya at binili na abangan siya mamaya pag uwi para makadagdag pa sa kanyang oras. Papunta sa trabaho, may lumapit sa kanyang bata na si Maya para manlimos ng 1 minuto. Mabait si Will at binigyan ito ng 5 minuto. Sa trabaho, dismayado si Will nang malaman na kulang ang binigay na sahod sa kanya dahil tumaas na daw ang kota at hindi niya ito naabot. Pagkatapos ng shift, pumunta na siya sa bar. May mga nag-aya sa kanyang magsugal pero tumanggi siya. Ngunit may utang pa ito sa kanya kaya siningil niya rin ng 1 oras. Nakita niyang matalik niyang kaibigan na si Borel na lasing na tinuro ang lalaking si Henry na nanlilibre sa lahat at may mahigit 100 taong oras sa braso niya. Napansin ni Will na may nagmamasid na sa lalaki. Binalaan niya si Henry na kailangan niya nang umalis dahil delikado ang buhay niya dito pero lango ito sa alak at hindi nakikinig. Hindi nagtagal, pumasok ang gangster na tinatawag na Minuteman, mga magnanakaw ng oras. Nagsipulasan ng lahat. Hinila na ni Borel si Will palabas pero gusto niyang masubaybayan ang mangyayari kaya nagpaiwan siya. Hinamon ng leader na si Forta si Henry sa isang patas na laban para sa lahat ng oras niya pero gusto niya na munang mag-CR para magsuka. Habang binabantayan siya ng isang tauhan, biglang sumugod si Will at hinila si Henry palabas ng bar. Hinabol sila ng grupo, nakalusot sila at nagtago sa abandonadong gusali. Kaya umalis na ang grupo. Sa loob ng gusali, nagkakilala sila ni Henry. Inamin ni Henry na 105 years old na siya at pagod na ang kanyang isipan. Gusto niya nang mamatay, kaya wala na siyang pake sa mangyayari sa kanya. Nagalit si Will at sinabing ang nanay niya ay may maraming trabaho para lang mabuhay ng 1 pang araw. Pero si Henry ay may daang-daang taon pero gusto lang itapon lahat. Ipinahayag ni Henry ang konspirasiya sa mundo. Sadyang pinapamahal ng mga mayayaman ang mga bilihin at pamumuhay para mamatay na patuloy ang mga mahihirap para ang oras nila ay mapunta sa mga mayayaman. Kung tutuusin ay may sapat sanang oras para sa lahat sa mundong ito. Ngunit ang kasakiman at ang pagtanggi sa kamatayan ang bumubulag sa mga nasa kapangyarihan. Tinanong ni Henry si Will kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon din siya ng daang-daang taon sa braso niya. Sumagot si Will na hindi niya ito sasayangin tulad ng ginagawa ni Henry. Nagpahinga na sila sa magdamag. Kinaumagahan, habang natutulog si Will, lihim na binigay ni Henry ang lahat ng oras niya kay Will at nag-iwan lang ng 5 minuto para sa sarili. Bumangon si Will at nagulat sa mahigit 100 taon na nasa braso niya. May sulat sa bintana na sabi na huwag mong sayangin ang oras ko. Hinanap niya agad si Henry at nakita na nakaupo na ito sa ibabaw ng tulay. Paubos na ang oras niya sa 0. Ngumiti si Henry, pinawian ng buhay at bumagsak sa ilog. Pilit siyang hinabol ni Will pero huli na ang lahat. Nakita patuloy siya sa kamera. Pumunta siya agad kay Borel para sabihin ang nangyari. Sinalubong
Sinalubong siya ng asawa ni Borel na si Greta at ang anak nila. Nakwento niya kay Borel ang nangyari. Balak na niyang lumipat na sila ng nanay niya sa New Greenwich para sa mas magandang buhay. At nagpaalam na dahil delikado ang buhay niya dito. Bago umalis, nagbigay siya ng 1 dekada kay Borel. Kaso ang una agad na isip nito ay uminom. Samantala, nagbayad na si Rachel ng mga utang at konti na lang ang natitira sa kanya. Sakto lang para makauwi. Ngunit nang sasakay na siya, nagulat siya nang tumaas na bigla ang pamasahe at kakapusin na siya para makauwi. Nakiusap siya sa driver at sa mga pasahero pero walang tumulong. No choice, kaya tumakbo na lang siya patungo sa anak niya. Nabalitaan ito ni Will at nagsimulang tumakbo para salubungin ang kanyang ina. Bawat segundong papalapit ay kamatayan na ng nanay niya. Nang magkita na sila sa malayo, sabay silang tumakbo hanggang sa makakaya nila at ilang metro na lang sana sila sa isa't isa nang saktong maubos ang oras niya sa zero. Namatay si Rachel sa kamay ni Will ng ilang segundo lang bago pa man niya ito maabot. Nagsisigaw siya sa iyak. Walang silbi ang 100 taon kung hindi mo naman maibibigay sa mahal mo sa buhay. Kinabukasan, natuklasan ng otoridad o ng mga timekeeper ang bangkay ni Henry sa ilog. Ang senior timekeeper na si Raymond ang nag-imbestiga sa eksena. Napansin ni Raymond ang kamera sa tulay. Samantala, sumakay na si Will sa isang kotse. Bagong suit at isang bagong misyon. Dumaan sila sa maraming time zones, ang mga border na naghihiwalay sa mga social class. Bawat hangganan ay may toll fee na mula sa 1 buwan ay pataas ng pataas hanggang sa gumastos na siya ng ilang taon hanggang sa makarating siya sa mayamang syudad ng New Greenwich. Sobrang iba ng mundong ito. Malinis, maliwanag, walang nagmamadali, walang tumatakbo dahil ang lahat dito ay may maraming oras para sa lahat ng bagay. Pagkalabas ni Will sa kotse, nagsimula agad siyang tumakbo tulad ng nakagawian niya. Pero tumingin siya sa braso at naalalang hindi naman pala niya kailangang magmadali pa. Ngunit napansin agad siya ni Sylvia. Pumasok agad si Will sa hotel at kumuha ng magarang kwarto na may magandang tanawin. Gumising siya na may 105 years pa sa braso niya. Ngunit hindi rin siya makatulog ng maayos dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Unang pagkakataon niya rin sa buhay niya na makatikim ng masarap na pagkain. Nagbayad at nagtipa ng malaki sa waitress. Napansin ng waitress na kakaiba ang galaw niya. Mas mabilis kaysa karaniwang residente ng Greenwich. Sa headquarters, pinag-aralan nila ang CCTV at nakita si Will na lumabas ng maraming zona papunta sa New Greenwich. Nakita ang impormasyon niya sa computer at naalala ni Raymond na kilala niya ang ama ni Will. Pumasok na si Will sa casino at umupo sa poker table. Nakilala niya doon ang bilyonaryong si Philip na may 10,000 years sa braso. Ilang rounds ng poker, umabot ang panalo ni Will ng mahigit sa 2 siglo. Nag-raise si Philip ng 50 taon. Tinapatan ito ni Will ng buong kumpiyansa at nanalo pa rin siya. Biglang umupo sa tabi ni Philip ang babaeng nakita niya kanina. Ipinagyabang pa ni Philip ang braso para makita ang napakaraming oras pa niya. Para sa kanya, ang pagkakaiba ng mahihirap at mayayaman ay natural selection lang. Tinaasan niya pa ang taya ng 200 taon. Tinapatan din ito ni Will at naiwan sa kanya ay 30 segundo na lang. Makapigil hiningang eksena sa pagsusugal ng buhay niya pero kamangha-manghang nanalo ulit siya. Lumaki pa ang interes ni Philip sa kanya at napansin niya na tinitingnan ni Will ang babae sa tabi niya. Pinahulaan niya kay Will kung sa tingin niya ang babae ay ang lola, ina o ang asawa niya. Pero sinabi lang ni Will na maganda siya. Pero anak niya pala talaga si Sylvia. At inimbitahan niya si Will sa isang party. Kinabukasan, bumili agad siya ng mamahaling kotse at pumunta sa mansyon ni Philip. Doon niya nakilala ang 3 henerasyon ng babae sa pamilya ni Philip. Ang biyenan, asawa at ang anak niya ay para lang magkakapatid. Lumapit si Sylvia at nagkwentuhan sila at sumayaw. Tinanong niya si Will kung galing ba siya sa ghetto. Hindi umimik si Will at inaya na lang siya palabas papunta sa beach. Hinubad ang mga damit at lumangoy sa dagat sa ilalim ng buwan. Maglalaplapan na sana sila nang nakahubad pero biglang may tumawag. Ang tatay niya pala mula sa dalampasigan at nabitin ang kasarapan. Bumalik na sila sa party at inimbitahan sila ni Philip na maglaro. Ngunit biglang pumasok ang mga timekeeper at hinuli si Will. Question nila si Will kung paano niya nakuha ang ganitong kalaking oras. Sinabi ni Will ang katotohanan. Ibinigay ito ni Henry bago siya magpakamatay. Siyempre hindi sila naniniwala kaya inaresto nila siya. Bigla niyang pinatumba ang mga gwardya at sinunggaban si Sylvia bilang hostage. Sabay tumakas gamit ang kotse niya. Nagkaroon ng habulan sa kalsada. Sa husay ni Will sa pagmamaneho ay kahit pa nakaatras ay hindi pa rin siya nahahabol. Sabay iwas sa truck, kaboom! Tapos ang habulan.
Naghintay sila sa umaga at nagpatuloy na sa biyahe, pero may nag-aabang na pala sa daan at nasira ang gulong nila. Sumemplang at nawala ng malay. Lumabas si Fortas at hanggang sinipsip ang oras ni Sylvia at nag-iwan na lang kapiranggot tsaka umalis. Paggising ng dalawa, paubos na kapwa ang mga oras nila at tumakbo para makadiskarte. 3 minuto na lang ang natitira at kumatok si Will sa pintuan ni Borel. Nagbukas si Greta at nabalitaang namatay na pala si Borel kakainom dahil sa binigay niyang dekada. Napansin niya ang alas ni Sylvia at nagmadali silang pumunta sa sanglaan. Desperado na sila kaya 2 araw lang ang binayad ng sanglaan para sa diamante. Sa paglalakad sa lungsod, napansin nilang napakarami palang branch ng negosyo ng papa niya sa ghetto. Natanong ni Will kung gaano kalaki ang halaga ng negosyo at nasabi ni Sylvia na napakalaki na wala na siyang ideya kung mauubos pa. Tumawag si Will kay Raymond para sa ransom. Mag-transfer si Philip ng 1,000 taon sa isang charity sa ghetto kapalit ng pagsuko niya kay Sylvia. Binalaan siya ni Raymond na mamamatay siya tulad ng tatay niya kung itutuloy niya ang plano niyang ito na magpaka-Robin Hood. Kinagabihan, nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa kanilang mga pamilya. Ang kamatayan ng nanay niya at ang alaala ng tatay niya na isang manlalarong katulad niya, ngunit mas malaki ang pakikipagsapalaran ng tatay niya. Lagi siyang nananalo, ngunit ang pagiging mabait at galante nito ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Lumalalim na ang koneksyon ng dalawa hanggang kinaumagahan, hinintay ni Will ang pag-transfer ng oras mula kay Philip bilang katuparan ng usapan pero walang dumating. Nabigo si Sylvia sa tatay niya, ngunit sinabi ni Will na umuwi na si Sylvia kahit wala pang oras na ibigay. Sinamahan niya si Sylvia sa phone booth at nagbigay pa ng baril bilang proteksyon niya sa sarili at nagpaalam. Binigyan naman siya ni Sylvia ng halik. Namitgid. Tumawag siya sa kanyang ama sa huling pagkakataon at pinagalitan ito sa hindi pagtupad sa kasunduan. Habang nagtatalo sila, dumating si Raymond at tinutukan ng baril si Will. Ngunit nakita ito ni Sylvia at walang alinlangang binaril niya si Raymond. Kinuha ni Will ang baril at ninakaw ang kotse ng timekeeper saka tumakas. Nagpanggap silang timekeeper at nang hold up. Nanguha ng oras ng pasahero at ang kotse nila. Napanood ang balita tungkol sa kanila sa TV. Sinabi ni Will kay Sylvia na pwede pa rin siyang bumalik sa tatay niya pero ayaw na ni Sylvia ang bumalik pa sa boring na buhay niya. Kaya naglaplapan muli sila. Sa opisina ni Philip, kinausap niya ang mga investor at siniguro sa kanila na hindi siya magbabayad ng ransom. Biglang pumasok sa Raymond at sinabing aarestuhin niya na ang anak ni Philip. Sinubukan ni Philip na suhulan si Raymond, ngunit hindi ito natutokso sa oras. Saka lumabas. Sa sumunod na araw, tinuruan ni Will si Sylvia kung paano humawak ng baril. Nagplano si Will na mamahagi ng oras sa mga mahihirap at may naisip na plano si Sylvia. Sa isang lokal na lending establishment ng negosyo ng pamilya nila, biglang dumaluhong ang isang truck na pakana ng dalawa. Nagnakaw ng maraming time storage at hinikayat ang mga tao na kumuha sila hanggang gusto nila, kaya dinumog ito ng lahat. Pagkatapos mamigay ni Kuya Will sa buong ghetto, kay Greta, kay Maya at nag-donate sa Time Charity na laging nauubusan. Samantala, patuloy din si Forta sa pagpatay ng mga tao para sa oras. Nakita niya ang balitang 10 taong reward para sa makakahuli kina Will at Sylvia at nagka-interes siya. Nang gabi, napaligiran ng mga timekeeper ang motel kung saan magbebembangan na sana ang dalawa. Pero natiktikan nila ang mga parak kaya tumalon sila sa bintana. Humabol pa si Raymond sa kanila sa kalye at sa madilim na eskinita, umakyat sa mga bubong at nagpalitan ng bala hanggang sa nakatakas sila sa isang bus at naiwan si Raymond. Patuloy si Forta sa pangdadahas at nagtatanong kung sino ang nakakita sa dalawa at nagbabanta ng pang-aagaw ng oras sa mga sibilyan hanggang mamatay sila. Namataan sila ng isang lalaki kaya nagsabi na ito nang nalalaman niya. Sa motel, naglalampungan ng dalawa at masaya si Sylvia dahil mas malaya na siya ngayon kaysa sa dating buhay niya. Biglang lumagabog ang pinto at nadali sila ng gang ni Fortas. Kung tutuusin, finish na sana sila. Kaso, patas daw kasi siyang lumaban at hinamon na lang si Will sa isang palakasan at paubusan ng oras. Tinanggap naman ni Will. Mahigpit ang labanan. Naubos na ang oras ni Will hanggang sa huling segundo at napapanguwi na si Fortas. At sa huling pagkakataon, binago ni Will ang kapalaran at nakita ng mga kasama ni Fortas ang takot sa mata ng leader nila. Bumunot si Will at binaril ang lahat ng tao habang
habang sinisip-sip ang natitirang oras ni Fortas. Patay, patuloy pa ring tumataas ang presyo ng bilihin ni kahit nagbibigay na sila ng oras sa mga tao. Nawawalan na si Will ng pag-asa dahil walang silbi ang bawat oras na binibigay nila sa mahihirap dahil pinapalaki din naman ng mga mayayaman ang mga bilihin at ang mga bayarin. Ang makakagawa lang talaga ng tunay na pagbabago ay ang 1,000,000 taong halaga. Sumang-ayon si Sylvia at may naisip na naman siya. Kinabukasan, pumasok si Philip sa isang gusali at napapalibutan na siya ng napakaraming bodyguard. Nang makita ni Sylvia ang kanyang ama, kinuha nito ang atensyon ng lahat at sa gitna ng mga gwardya ay si Will pala ay may nakatutok ng baril sa ulo niya. Inutusan niya ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Kinuha nila si Philip at dinala sa kanyang opisina. Sa loob, may time vault nga talaga na nagtatago ng 1,000,000 taon. Kinuha nila at sinubukan ni Philip na ipaliwanag na masisira ang sistema kung magbabagsak sila ng ganito karaming oras sa maling kamay. Dahil para maging immortal ang ilan, kailangang maraming mamatay na mahihirap na mamamayan. Nagalit si Will at sinabing walang tao dapat ang may karapatang maging immortal. Tumakas na ang dalawa at naaabangan na sila ng mga timekeeper at pinagbabaril ang sasakyan nila. Pero nakalusot pa rin sila at sinalpo ang toll booth. Hindi sumusuko si Raymond at hinahabol sila. Nakarating na sila sa ghetto at habang papalapit na sila, binunggo ni Raymond ang kotse nila at nahuli na. Lumabas si Will at binigay kay Maya ang 1,000,000,000 taon para ipamahagi sa kanila. Nagkagulo bigla ang mga tao para makabahagi sa 1,000,000 oras kaya nakatakas ulit ang dalawa. Sumakay si Raymond at nagpatuloy sa paghahabol pero sa huli, nagtago pa rin sila sa gitna ng daan. Doon inamin ni Raymond na galing din siya sa ghetto at natuto siyang makatakas sa kahirapan. Nalaman niya ang katotohanang dapat panatilihin ang agwat ng mahihirap at mayayaman para panatilihing maayos ang sistema. Habang nagsasalita siya, hindi niya namalayang paubos na ang oras niya kakahabol sa dalawa. Kaya namatay din siya sa harap nila. Muntik pa. Gusto na sanang isacrifice ni Will ang mga segundo niya para mabuhay pa si Sylvia at makakuha ng oras sa iba. Pero ayaw din ni Sylvia at mas gusto niyang mabuhay na lang si Philip kaysa siya. Kasweet naman talaga. Hanggang ilang segundo na lang ang natitira at naisip ni Will na meron palang oras sa sasakyan kaya tinakbo nila ang kotse ni Raymond. Kaunting segundo na lang ang natitira sa dalawa nang makarating si Will sa kotse. Kumuha agad siya ng oras at bumalik kay Sylvia ng kaunting segundo na lang ang natitira tulad ng nangyari sa nanay niya. Nagtagpo sila sa gitna ng daan. At sa huli, buhay pa rin silang dalawa para sa isang araw pa. Bumagsak na ang hierarchy ng lipunan at ang mga tao sa ghetto ay malaya nang lumalabas sa mga zona papunta sa mga mamahaling lugar at hindi nahadlang ang oras at ang dalawa ay patuloy pa rin para sa susunod nilang bank heist sa mas malaking time bank na naghihintay para sa kanila. Kung ikaw ang mapapasok sa mundong ito, papayag ka ba na makapaglaban para sa oras ng buhay mo? At least hindi ka magmumukhang lolo. I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.